Minsan nakakapagod na laging iniisip ang sasabihin ng ibang tao. Nakakapagod isipin ang expectations ng mundo. At nakakapagod isipin ng mga bagay na wala namang ambag sa kapayapaan mo. Darating ka talaga sa punto na gugustuhin mong bawasan ang bigat sa isip mo at matutong piliin lang kung ano ang dapat mong pahalagahan. Heto ang tips ko sa'yo kung paano mawala ng paki sa mundo at sa mga tao sa tamang paraan. Number 1. Hindi lahat ng opinyon ng tao ay mahalaga. Minsan kailangan talaga itong paulit-ulit ipaalala sa sarili. Lalo na kung sanay kang iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Pero sa totoo lang, maraming opinyon sa mundo ang dumadaan lang. May mga taong may sasabihin pa rin kahit hindi nila alam ang buong storya mo. Nakikita lang nila ang isang piraso ng buhay mo, tapos akala nila alam na nila lahat. They judge based on one moment, one mistake, or one decision. Pero hindi nila alam ang pagod mo, ang sacrifices mo, ang struggles mo, at reasons mo kung bakit mo ginawa ang isang bagay. Kaya bakit mo hahayaang sirain ng half-informed opinion ang peace of mind mo? May mga opinion din na galing lang sa insecurity ng ibang tao. Kapag may taong laging may puna, minsan hindi ikaw ang problema. Sila ang may problema. Some people criticize others para gumaan yung pakiramdam nila tungkol sa sarili nila. Kaya hindi lahat ng criticism ay wisdom. Minsan projection lang yon ng sariling frustration nila. Importante ring tandaan mo na hindi porket malakas ang boses ng isang tao, tama na siya. May mga taong confident magsalita kahit mali naman. At may mga tahimik na tao na mas may sense pero hindi lang palaimik. So don't confuse volume with value. Kung bawat opinyon ng tao papatulan mo, mapapagod ka lang. Para kang may hawak na remote control ng buhay mo tapos binibigay mo sa lahat. One comment, sira ang mood mo. One side remark, duda ka na sa sarili mo. One judgment, titigil ka na sa gusto mong gawin. That's exhausting. Mas mahalagang pakinggan ang opinyon ng mga taong may lugar talaga sa buhay mo. Mga taong kilala ka, concerned sa growth mo, at nagsasabi ng totoo kahit hindi palaging sweet. Yung feedback na galing sa pagmamalasakit, iba yon. Pero random opinions from random people, hindi lahat kailangang i-absorb. Kahit anong gawin mo, relatable to. Kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ang tao. Kapag tahimik ka, sasabihin suplado ka. Kapag masaya ka, sasabihin papansin ka. Kapag ambitious ka, sasabihin mayabang ka. Kapag humble ka, sasabihin mahina ka. So if people will talk anyway, might as well live your life on your own terms. Minsan ang maturity ay hindi pagsagot sa lahat, kundi pagpili kung alin lang ang deserve ng atensyon mo. Hindi ka bastusan ang hindi pagbigay halaga sa useless opinions. It's called boundaries. Ang buhay mo ay ikaw ang magdadala, hindi sila. Ikaw ang haharap sa consequences ng choices mo. Hindi ang mga taong nakikisawsaw lang. Kaya bago mo dibdibin ang sinasabi ng iba, tanungin mo muna ang sarili mo. May ambag ba talaga ito sa buhay ko o noise lang? Kapag natutunan mong i-filter ang opinyon ng tao, gagaan ang pakiramdam mo. Less stress, less self-doubt, more peace. At minsan, yun ang tunay na freedom, ang hindi pagiging alipin ng iniisip ng iba. Number 2, iwasan mo ang over-explaining. Maraming tao ang hindi namamalayan na ginagawa nila ito dahil gusto lang nilang maiintindihan sila. Ayaw nilang ma-misinterpret o natatakot silang magalit ang ibang tao. Kaya kapag may desisyon silang ginawa, pakiramdam nila, kailangan nilang ipaliwanag lahat ng detalye para tanggapin yon. Pero sa totoo lang, nakakapagod mabuhay na laging parang may defense statement. May mga pagkakataon na sapat na ang simpleng sagot. Kapag sinabi mong, hindi ako makakapunta, hindi ibig sabihin kailangan mong ilahad ang buong schedule mo, emotional state mo, at lahat ng dahilan mo para maging valid ang pagtanggi. Kapag sinabi mong, ayoko, minsan enough na yon. Hindi lahat ng desisyon mo kailangan ng presentation. Madalas nanggagaling ang over-explaining sa desire for approval. Gusto mong maintindihan ka para walang magalit, walang mag-isip ng masama, at walang manghusga. Pero kahit gaano ka pa kahabang magpaliwanag, kung gusto kang i-misunderstand ng isang tao, gagawin pa rin nila yon. Some people don't want clarity. They want control. May mga tao ring nasasanay kapag lagi kang nag-i-explain. Kapag bawat galaw mo, nire-report mo, feeling nila entitled silang questionin ka lagi. Unti-unti tuloy nawawala ang boundaries mo
Dahil parang kailangan mo munang pumasa sa approval nila bago gumawa ng sariling choice. That's a dangerous habit. Relatable ito, lalo na sa simpleng bagay. Kapag ayaw mong sumama sa lakad, sasabihin mo pa, pagod kasi ako, tapos may aasikasuhin pa ako bukas, tapos medyo low ang energy ko. Kahit pwede namang pass muna ako today. Kapag hindi ka nag-reply agad, minsan gusto mo pang ikwento ang buong araw mo para lang hindi ka magmukhang masama. Pero hindi mo obligasyong gawing komportable ang lahat sa boundaries mo. Hindi ibig sabihin nito na maging bastos ka o maging cold ka. Ang punto ko lang ay matutong maging concise. You can be kind without oversharing. Pwede kang mag-decline ng maayos. Pwede kang mag-set ng limit ng may respeto. Pwede kang magsabi ng no nang hindi ka kontrabida. Kapag tumigil ka sa over-explaining, mapapansin mong mas gumagaan ang pakiramdam mo. Hindi ka na laging anxious kung sapat ba ang sinabi mo. Hindi ka mauubos kakaisip kung naniwala ba sila o naiintindihan ka ba nila. You become calmer because you stop performing for everyone. At tandaan mo rin to, ang mga taong may respeto sa'yo, re-respetuhin ang simpleng sagot. Ang mga taong gusto kang kontrolin, hahanapan ka pa rin ng butas kahit nobela pa ang explanation mo. Minsan ang tunay na confidence ay hindi nasa dami ng paliwanag, kundi sa kakayahang magsabi ng diretso at payapa. Hindi lahat ng tao kailangang kumbinsihin. Hindi lahat ng tanong kailangang sagutin ng buo. At hindi lahat ng desisyon mo kailangang ipaliwanag para maging valid. Sometimes, peace begins when you stop explaining yourself to people who were never trying to understand you in the first place. Number 3, piliin mo kung saan mo ilalaan ang energy mo. Tandaan mo, hindi unlimited ang lakas mo. Hindi unlimited ang oras mo at mental space mo. Kahit gaano ka pa katatag, may limit din ang tao. Kaya mahalagang maintindihan na bawat pinapansin mo, bawat pinoproblema mo, bawat pinapatulan mo, may kapalit na energy. At kapag mali ang napaglaanan mo, ubos ka bago pa dumating ang mga bagay na tunay na mahalaga. Maraming tao ang pagod, hindi dahil sobra ang trabaho, kundi dahil sobra ang iniisip. Pagod sa drama ng iba, sa issue na hindi naman kanila, sa opinyon ng mga taong wala namang ambag, sa paulit-ulit na argumentong walang patutunguhan. Minsan hindi katawan ang unang napapagod. Isip muna. May mga araw na pagising mo pa lang, drained ka na agad. Hindi dahil may ginawa ka na, kundi dahil dala mo pa rin yung stress kahapon. Yung chat na kinairita mo, yung sinabi ng tao na iniisip mo buong gabi, yung problema ng iba na sinalo mo kahit hindi naman dapat. That's what misplaced energy looks like. Hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. Hindi lahat ng issue kailangan mong bigyan ng opinyon. Hindi lahat ng message kailangang sagutin agad. Hindi lahat ng misunderstanding kailangang ayusin kung ayaw din naman ng kabila. Minsan ang tunay na wisdom ay hindi pagiging present sa lahat, kundi pagiging selective. Kapag nilaan mo ang energy mo sa maling tao, wala nang natitira para sa tamang tao. Kapag ginugol mo sa drama, kulang na sa goals mo. Kapag inubos mo sa pag-please sa lahat, wala nang natitira para alagaan ang sarili mo. That's why boundaries matter. Isipin mo ang energy mo parang budget. Kung may pera ka, hindi mo bastang ibibigay sa kung saan-saan. Pinag-iisipan mo kung saan worth it. Di ba? Ganun din dapat sa atensyon at emotional energy mo. Hindi porket humihingi ang lahat, deserve na nila. May mga taong sanay kumuha ng energy ng iba. Laging may problema, pero ayaw naman ng solusyon. Laging may issue, pero paulit-ulit lang. Laging humihingi ng oras, pero hindi marunong rumespeto sa oras mo. Kung hindi ka matutong pumili, ikaw ang laging mauubos. Mas okay ilaan ang energy mo sa mga bagay na may balik. May growth, healing, pamilya, tunay na kaibigan, trabaho, health, peace of mind, at mga pangarap mo. Yung mga bagay na kahit pagod ka, sulit pa rin. At minsan, pinakamagandang investment ng energy mo ay katahimikan. Yun bang hindi ka na pumatol, hindi ka na nag-i-explain ng sobra, hindi ka na naghahabol, hindi pagpilit, just protecting your peace. Hindi selfish ang pagpili kung saan ka maglalaan ng lakas. Self-respect yun. Kasi kapag ikaw mismo hindi marunong mag-value ng energy mo, may mga taong gagamit at uubos niyan nang walang pakialam. Tanungin mo lagi ang sarili mo, paglalaanan ko ba ito ng oras at lakas o hindi to worth it? Simple question.
pero life-changing. Dahil hindi mo kontrolado lahat ng nangyayari sa paligid mo, pero kontrolado mo kung saan ka magbibigay ng energy. At doon nagsisimula ang mas tahimik, mas malinaw, at mas magaan na buhay. Number 4, sanayin mo ang sarili mo na hindi agad mag-react sa drama. Hindi lahat ng gulo ay invitation para sumali. At hindi lahat ng issue ay kailangan mong patulan. Minsan ang pinakamalaking peace na makukuha mo ay nanggagaling sa simpleng pagpili na huwag pumasok sa ingay ng ibang tao. Maraming drama ang nabubuhay lang dahil may audience. Kapag may nagkalat ng issue, may nagparinig, may nagpost ng patama, o may gustong makipag-away, kadalasan ang hinahanap nila ay reaksyon. Attention is fuel. Kapag binigyan mo agad ng emosyon, ng oras at ng energy, lalo lang lalaki ang sitwasyon. Pero kapag hindi mo sinakyan, kadalasan namamatay din siyang mag-isa. Relatable ito sa araw-araw. May group chat na may tensyon, may office gossip, may family misunderstanding, may kaibigang laging may issue sa lahat. Kapag sanay kang sumausaw agad, mapapansin mong dala-dala mo pati problema ng iba. Bigla kang na-stress kahit hindi naman dapat. Nadadamay ka sa bagay na pwede namang lumipas nang wala kang ambag. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam o manhid ka. Ibig sabihin lang, marunong kang mamili kung saan mo ilalagay ang energy mo. There's a difference between being caring and being consumed. Pwede kang makinig, pwede kang umintindi, at maging present nang hindi kinakailangang maging parte ng gulo. Minsan kasi, ang instant reaction ay galing sa ego. Gusto mong ipagtanggol ang sarili mo, gusto mong patunayan na tama ka, gusto mong sagutin ang bawat parinig, pero hindi lahat ng laban ay worth it. May mga pagkakataon na kahit tama ka, talo ka pa rin dahil nasayang lang ang oras at peace mo. Power move ang pagiging kalmado. Habang ang iba ay padalos-dalos sa salita at galit, ikaw marunong kang huminto at pag-isip muna. Hindi mahina ang taong tahimik. In many cases, sila pa ang may tunay na kontrol. Kasi hindi sila pinapatakbo ng emosyon ng ibang tao. Kapag may drama, subukan mong huminto muna bago sumagot. Hindi lahat ng message kailangan agad replyan. Hindi lahat ng accusation kailangan agad depensahan. Hindi lahat ng post tungkol sa'yo kailangan mong i-claim. Sometimes, silence is smarter than a rushed explanation. Marami ring gulo ang temporary lang. Mainit ngayon, wala na bukas. Kung sumabay ka agad sa init, baka magsisi ka sa sinabi mo kapag lumamig na ang lahat. Kaya minsan, ang best response is no response. At least not yet. Kaya minsan, ang best response is no response. Kapag sinanay mo ang sarili mong hindi reactive, mapapansin mong gumagaan ang buhay. Less stress, less unnecessary conflict, less regret. Mas may oras ka sa goals mo, sa peace mo, sa mga taong mahalaga talaga. At tandaan, hindi sukatan ng tapang ang pagiging palaban sa bawat drama. Minsan ang tunay na lakas ay yung kakayang sabihin sa sarili mo, hindi ko kailangan patulan to. That's maturity. That's discipline. That's peace. Number 5, tanggapin mo na hindi ka magugustuhan ng lahat. At okay lang yun. Isa ito sa pinakamahirap tanggapin, lalo na kung mabait ka namang tao at wala kang intensyong sakta ng iba. Natural lang naman na gusto nating tanggapin tayo, gustuhin tayo, at ma-appreciate tayo. Pero habang tumatanda ka, marirealize mo na kahit gaano ka kabuting tao, kahit gaano ka kaayos, o kahit gaano ka ka-genuine, may mga taong hindi ka pa rin magugustuhan. At hindi yun laging dahil may mali sa'yo. Minsan, hindi ka gusto ng isang tao dahil hindi ka nila maintindihan. Iba ang personality mo, iba ang way of thinking mo, iba ang energy mo. Some people are only comfortable with people who are similar to them. Kapag hindi ka pasok sa nakasanayan nila, automatic may distance o resistance. Hindi ibig sabihin nun na may problema ka. Ibig sabihin lang, hindi kayo match. May mga taong ayaw sa'yo dahil ayaw lang nila. Baka kasi nakita nilang confident ka sa bagay na insecure sila. Or baka tahimik ka at secure sa sarili mo habang sila laging naghahanap ng validation. Or baka gumawa ka ng progress na gusto rin nilang maabot pero hindi nila magawa. Sometimes people dislike you not because of who you are, but because of what they feel when they see you. May iba rin namang ayaw sa'yo dahil sa chismis, assumptions, o one-sided stories. Hindi ka man lang kinausap, pero may opinion na agad. Nakita ka lang isang beses, narinig ang pangalan mo, o nabasa ang post mo, tapos gumawa na ng conclusion.
It happens more often than people admit. Kaya hindi wise na gawing sukatan ng halaga mo ang tingin ng mga taong hindi ka naman tunay na kilala. Ang problema kasi kapag gusto mong magustuhan ka ng lahat, unti-unti mong binabago ang sarili mo para lang mag-fit in. Nagiging careful ka sa bawat salita, bawat kilos, bawat desisyon. Lagi mong iniisip, okay kaya to sa kanila? Baka may masabi sila. Baka ma-offend sila. Hanggang sa isang araw, hindi mo na alam kung sino ka talaga dahil sobrang sanay kang mag-adjust para sa approval ng iba. That kind of life is exhausting. Nakakapagod maging version ng sarili mo na designed para tanggapin ng lahat. Kasi kahit ibigay mo ang best mo, hindi pa rin guaranteed na magugustuhan ka nila. May mga taong nakadecide na talaga na ayaw sa'yo kahit wala kang ginagawa. At totoo rin, minsan ikaw mismo, may mga taong hindi mo gusto. Hindi naman dahil masama sila, hindi lang kayo swak. May personalities na hindi mo trip, may ugali na hindi mo vibes, may energy na hindi para sa'yo. Ganon din ang ibang tao sa'yo. Hindi mo kailangang personalin lahat ng hindi pagkagusto ng tao. Sometimes, it's preference, not rejection. Mas healthy tanggapin na ang goal sa buhay ay hindi para magustuhan lahat. Ang goal ay maging totoo sa sarili mo. Maging maayos na tao at panatilihin ng respeto sa iba kahit hindi kayo aligned. You are not here to win every person. You are here to live honestly. Kapag may ayaw sa'yo, hindi mo kailangang pilitin silang magbago ng isip. Hindi mo kailangang mag-perform para kumbinsihin silang okay ka. Hindi mo kailangang ubusin ang energy mo para lang i-prove ang worth mo sa taong sarado na ang isip. Some doors are meant to stay closed, and that's fine. Mas mahalaga ang mga taong nakakakita sa tunay mong value kaysa sa daan-daang taong may maling basa sa'yo. Quality over quantity applies to relationships too. Hindi mo kailangan ng universal approval. Kailangan mo lang ng tamang tao sa paligid mo. Kapag natutunan mong tanggapin na hindi ka magugustuhan ng lahat, may kakaibang freedom. Liliit ang overthinking. Bawas ang people-pleasing. Mas magiging kampante ka sa desisyon mo. At mas makakahinga ka ng maluwag dahil hindi mo napasan ang responsibilidad na mapasaya ang buong mundo. Hindi ka para sa lahat at hindi rin lahat ay para sa'yo. That's not failure. That's life. And yes, okay lang yon. Number 6, matutong umalis sa usapang walang saysay. Simple pakinggan, pero isa ito sa pinakamahalagang skill para maprotektahan ang peace of mind mo. Hindi lahat ng conversation ay worth it. Hindi lahat ng usapan ay kailangang salihan, kailangang tapusin o panalunan. Minsan ang tunay na wisdom ay nasa pag-alis, hindi sa pananatili. May mga usapan na umpisa pa lang, alam mo nang wala namang pupuntahan. Paulit-ulit na reklamo, pero walang gustong solusyon. Argumentong hindi para magkaintindihan, kundi para lang may manalo. Chismis tungkol sa ibang tao na wala ka namang mapapala. Toxic debates na puro init ng ulo lang ang dala. Alam mo yung pagtapos ng usapan, parang ubos ka kahit wala namang nangyari. Yun ang usapang walang saysay. Maraming taong nananatili sa ganitong conversations dahil ayaw magmukhang mahina, ayaw magmukhang bastos o walang pakialam. But the truth is, hindi ka mahina kapag umalis ka sa bagay na draining. Hindi ka bastos kapag pinili mong huwag makisawsaw. At hindi ka walang pakialam kapag alam mo lang kung saan dapat ilaan ang energy mo. Relatable ito, lalo na sa group chats, family gatherings, workplace drama, o online comment sections. Minsan sasali ka lang dapat saglit, tapos biglang 2 oras ka nang nakikipagpaliwanagan sa taong ayaw namang makinig. You keep trying paragraphs, proving your point, defending yourself, pero sa dulo, pareho lang kayong pagod at walang nagbago. Some conversations are not discussions, they are traps. Hindi lahat ng invitation to argue ay dapat tanggapin. Kapag may taong gusto lang manginis, mang-provoke o maghanap ng away, hindi mo responsibilidad na pumatol. Silence can be power. Walking away can be power too. May mga usapan ding mukhang harmless, pero quietly toxic. Yung tipong puro lait sa ibang tao, puro negativity, puro comparison, puro wala namang nangyayari sa buhay mo. Kapag palagi kang nakababad sa ganitong environment, naapektuhan ka kahit hindi mo napapansin. Words shape atmosphere. At kapag laging mabigat ang usapan, mabigat din ang dala mo pagkatapos. Ang mature na tao, marunong kumilatis. May usapang dapat harapin, may usapang dapat i-ignore, at may usapang dapat layasan na. Hindi lahat kailangan ng response. Hindi lahat kailangan ng explanation.
hindi lahat kailangan ng final word. Minsan, sapat na ang simpleng, sige, bahala ka. O, I don't think this is productive. O kaya tahimik ka na lang at lilipat ng topic. Hindi lahat ng pag-alis dramatic. Sometimes, it's just choosing not to continue. At tandaan mo, ang oras at energy mo, limitado lang. Kapag inubos mo sa nonsense conversations, kulang na yon para sa mga bagay na tunay na mahalaga. May peace na dumarating kapag natutunan mong hindi lahat papatulan. Kapag kaya mo nang sabihin sa sarili mo, this conversation is not worth my energy, doon ka mas gumagaan. Hindi sukatan ng talino ang dami ng argumentong sinalihan mo. Minsan sukatan ng growth ang dami ng usapang iniwan mo. Number 7, kilalanin muna kung alin lang ang kontrolado mo at alin ang hindi. At doon ka mag-focus. Simpleng linya siya pakinggan, pero kapag talagang naintindihan mo ito, sobrang laking ginawa ang dala niya sa isip at buhay mo. Maraming tao ang pagod, hindi dahil sa dami ng trabaho, kundi dahil sa dami ng bagay na pilit nilang kinukontrol kahit wala naman talaga sa kamay nila. Iniisip nila kung paano babaguhin ang ugali ng ibang tao, paano mapipilit ang isang tao na mahalin sila, paano mapapaganda ang tingin ng lahat sa kanila, paano mapipigilan ang mga problemang darating. Sa totoo lang, nakakapagod lumaban sa mga bagay na hindi mo hawak. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. Kahit gaano ka kabait, may mami-misinterpret pa rin. Kahit anong effort mo, may taong hindi pa rin satisfied. Kahit tama ang intention mo, may maghahanap pa rin ng mali. You can explain yourself all day, but some people will still choose their own version of you. Hindi mo rin kontrolado ang ugali ng tao. May mga taong selfish, insensitive, immature, o emotionally unavailable. Kahit anong bait mo, hindi mo sila mababago kung ayaw nilang baguhin ang sarili nila. You're not responsible for fixing everyone. Hindi mo rin kontrolado ang nakaraan. Kahit ilang beses mo balikan sa isip, hindi na mababago ang nangyari. Hindi na mabubura ang maling desisyon, maling tao, o nasayang na panahon. Pero pwede mong kontrolin kung paano ka babangon mula roon. Ang kontrolado mo ay kung paano ka magre-react. Kontrolado mo kung papatulan mo ba ang drama o mananahimik ka. Kontrolado mo kung hahayaan mong sirain ng isang bad day ang buong week mo. Kontrolado mo kung pipiliin mong matuto sa pagkakamali o habang buhay mong isusumbat sa sarili mo. Kontrolado mo rin ang effort mo, ang disiplina mo, ang oras na ginugugol mo, ang mga taong pinapayagan mong lumapit sa buhay mo, ang boundaries mo, ang standards mo, ang healing mo, ang growth mo. Minsan stress tayo dahil gusto natin instant results sa bagay na hindi natin hawak. Gusto nating mahalin tayo ng taong ayaw naman sa atin. Gusto nating maintindihan tayo ng taong sarado naman ang isip. Gusto nating bumalik mga bagay na tapos na. That's where frustration grows. Kapag natutunan mong ihiwalay ang controllable at uncontrollable, mas luminaw ang buhay. Hindi ka na basta-bastang natatangay ng gulo. Hindi ka na ubos sa kaka-overthink sa mga bagay na wala ka namang power baguhin. You save your energy for what actually matters. Parang ulan lang yan. Hindi mo kontrolado kung uulan, pero kontrolado mo kung magdadala ka ng payong. Hindi mo kontrolado ang traffic, pero kontrolado mo kung maaga kang aalis. Hindi mo kontrolado ang ugali ng tao, pero kontrolado mo kung lalayo ka o magsaset ka ng boundaries. May peace sa pagtanggap na hindi mo kailangang kontrolin lahat. Hindi mo trabahong hawakan ang buong mundo. Minsan ang kailangan mo lang hawakan ay sarili mo. Mas gumagaan ang buhay kapag tumigil kang habulin ang wala sa kamay mo at nagsisimulang alagaan ang nasa harap mo. Focus on your choices. Focus on your growth. Doon nagsisimula ang tunay na lakas. Number 8, huwag gawing sukatan ng halaga mo ang approval ng iba. Madaling sabihin, pero mahirap gawin, lalo na kung nasanay kang masaya lang kapag pinapalakpakan ka, kapag pinapansin ka, o kapag pinupuri ka. Kapag sanay kang naghihintay ng validation, parang pakiramdam mo, may value ka lang kapag may nagsabing, ang galing mo, proud ako sa'yo, ang ganda ng ginawa mo. Pero ang totoo, delikado kapag sa kamay ng ibang tao mo inilalagay ang worth mo. Kapag approval ng iba ang basyan mo, magiging unstable ang tingin mo sa sarili mo. Isang araw mataas ang confidence mo kasi maraming pumuri. Kinabukasan bagsak ka kasi walang pumansin. One compliment can make your day. One rejection can ruin your week. Parang roller coaster na hawak ng ibang tao ang control. Nakakapagod mabuhay ng ganon.
May mga tao ring hindi marunong magbigay ng appreciation kahit deserving ka. Hindi ibig sabihin nun na wala kang kwenta. Minsan hindi lang sila expressive. Minsan busy sila sa sarili nilang buhay. Minsan insecure sila. Minsan hindi nila nakikita ang effort mo dahil hindi naman sila ang gumagawa ng trabaho mo. Kaya kung antayin mo lagi ang approval nila bago mo ma-feel na enough ka, matagal kang maghihintay. Relatable ito, lalo na sa social media. Kapag konti ang likes, feeling mo pangit ang post mo. Kapag walang reacts, feeling mo irrelevant ka. Kapag may ibang mas mapansin, feeling mo kulelat ka. But numbers are not identity. Hindi nasusukat ng views, ng heart reactions, comments o shares ang tunay mong halaga bilang tao. Algorithm lang yon, hindi character assessment. Marami ring taong pinipili ang gusto ng iba kaysa sa gusto nila para lang ma-approve. They change how they speak, how they dress, what they dream of, even who they love, just to fit in. Unti-unti, nawawala ang tunay nilang sarili. Kasi kapag lagi kang nakatingin sa crowd para sa approval, hindi mo napapansin na lumalayo ka na sa kung sino ka talaga. At ang masakit pa, hindi consistent ang tao. Yung pinuri ka ngayon, pwedeng pintasan ka bukas. Yung sumuporta noon, pwedeng mawala kapag hindi ka na convenient sa kanila. Kung doon ka kakapit, madali kang matitinag. People change, mood change, opinions change. Kaya risky gawing pundasyon ng self-worth ang isang bagay na pabago-bago. Mas healthy kapag ang basihan mo ng halaga ay values mo, effort mo, growth mo, at kung paano ka namumuhay ng may integridad. Hindi laging mapapansin ng tao ang late nights mo, silent battles mo, sacrifices mo, at progress mo. Pero hindi ibig sabihin nun, walang saysay ang mga yon. Some of your best victories are invisible to others. Hindi mo kailangan maging favorite ng lahat para maging valuable. Hindi mo kailangan mag-gets ng lahat para maging tama ang landas mo. Hindi mo kailangan ng palakpak para sabihing may silbi ka. Sometimes, the strongest people are the ones who keep going kahit walang cheerleaders. May pagkakaiba ang appreciation sa dependence. Masarap makatanggap ng papuri. Normal lang yon. Pero iba kapag doon ka na humihinga. Kapag wala yon, parang wala ka na ring value. Appreciation is a bonus. It should not be your oxygen. Kapag natutunan mong kilalanin ang worth mo, kahit tahimik ang paligid, doon ka tumitibay. Kapag kaya mong sabihin, I know my value even if no one claps, doon nagsisimula ang tunay na confidence. Hindi yung maingay, kundi yung steady. Yung hindi basta-basta guguho dahil lang walang pumansin. May mga taong mamahalin ka. May mga taong hindi ka maiintindihan. At may mga taong deadma lang. Normal lang yon. Pero kahit ano pa ang tingin nila, hindi nababawasan ang halaga mo. Your worth does not shrink just because someone failed to recognize it. Number 9. Kapag may criticism, tanungin mo, may silbi ba ito o ingay lang? Kasi hindi lahat ng puna ay worth pakinggan. May criticism na parang salamin. Nakakatulong, nakaka-guide, nagbibigay ng clarity kung saan ka pwedeng mag-improve. Pero may criticism din na parang basura lang ng emosyon ng ibang tao. Walang laman, walang direksyon, puro opinion lang na hindi mo naman kailangang dalhin sa buhay mo. Minsan kasi, automatic ang reaksyon natin. Kapag may nagsabi ng negative, agad nating iniisip na tama sila. Parang default setting ng utak natin, baka nga may mali ako. Pero hindi lahat ng nagsasalita ay may authority sa buhay mo. May mga taong nagsasalita lang dahil may oras sila, may init ng ulo, or gusto lang maglabas ng frustration. Hindi lahat ng sinasabi nila ay reflection ng realidad mo. Kung may sinabi ang isang tao, subukan mong i-filter. Ask yourself, does this help me grow? Or does this just make me feel small? Kasi ang constructive criticism, kahit masakit minsan, may dala siyang direksyon. Halimbawa, may nagsabi sa'yo na kulang ka sa preparation, pero may specific silang point kung paano ka mag-improve. Okay, that's useful. Pero kung ang sinabi lang ay wala kang kwenta o hindi ka marunong, walang laman yun. Noise lang yun. Emotion lang. Walang value. Importante rin na kilalanin mo kung sino ang pinanggagalingan ng criticism. May mga tao na hindi pa nga stable ang sariling buhay nila, pero ang dami nilang opinion sa buhay ng iba. Parang sila yung hindi marunong lumangoy, pero expert sa pag-comment kung paano ka lumangoy. So bakit mo sila pagbibigyan ng bigat? At sa huli, ang goal mo, hindi maging perfect para sa lahat, kundi maging better version mo. Hindi ka nabubuhay para ma-please ang bawat opinion ng tao. You live,
You learn, you improve, but selectively. Kasi hindi lahat ng ingay sa paligid mo ay deserve pumasok sa loob ng isip mo.